Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Dea. At ako naman po, si Jay Guevara. Yun, oh. Ayun. Naku po, matindi yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Nakatarantahan na. Kasi hanggang ngayon, non-stop po ang nangyayaring pag-uusig dyan ho sa kamera ng mga magnanakaw. Ito hong opisina ni Vice President Sara Duterte. So, kaya tayo busy-busy, pinanonood natin yan. Yung mga, kasi marami ho talagang nangyayaring hindi maganda. Parang ang sarap sumagot, Oo, parang ang sarap po. Kasi, alam mo, ginagawa nila, sinisindak ko nila yung mga, yung mga tao ni BP. Nagtataka naman ako. Bakit hindi na lang idiretso kay BP yung tanong, di ba? Yun yung medyo tatanungin yung isa. Sabi, utos naman sa kanya, sumusunod lang sila kay Vice President Sara. Andun naman si Vice President, ba't di nila tanungin? Doon ka magtataka talaga. Kaya napakainit ng mga pangyayari dyan. Halatang-halatang natatakot sila kay BP Sara Duterte. Dahil alam nila, siya ang susunod na Pangulo. Yeah. Yun ang doon. Ano masasabi nyo? Well, sa akin naman, Boss Bay, tumpak na tumpak yung sinasabi mo, nagtatakot sila kay BP Sara Duterte dahil alam ni BP Sara Duterte yung kanya-kanyang mga baho nila. At kung matatandaan natin, doon sa Zoom meeting ni BP Sara Duterte, di umano ay may mga kongresista na nagsasabi na pakisabi kay BP Sara na walang personalan. Kailangan namin ng pondo kasi mag-ieleksyon. Diba? Maririnig mo yon sa isang vice president na ginagawa ng mga kongresista na ginagawa nila ang panggigipit na ito dahil sa pera para doon sa gagastusin nila sa eleksyon. Abay, hindi po pwede yung ganun. Ikaw, Coach Oli. Alam mo, medyo nakakalungkot lang, no? Kasi isipin nyo, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas dahil lang sa iisang tao na hindi kayang manalo ng patas ng maging presidente, hindi niya kaya. No? So, hindi ko alam kung ito ba talaga ay nalulunod na sa ambisyon itong si Martin. At ito naman si President Marcos nyo, walang bagawa. Parang, sabi nga ni parang hinahayaan na lang ni Marcos itong mga to. Ako, hindi po ako naniniwala na kinukonsinti ito ni Marcos. Imposibleng hindi siya kasabwat dito. Sa aking opinion lang, no? Kasi kung kinukonsinti lang at hindi siya kasabwat, anong silbi niya siya? Anong silbi niya dyan? Lumayas ka na. Kung hindi mo kaya, si Martin, anong pakinabang mo sa taong bayan, Marcos? Wala. Diba? Nagkakaproblema tayo dahil dyan sa inyo. Hindi nyo kaya ang Duterte. Lahat na lang ginagawa nyo pero tumataas ba ratings nyo? Hindi. Ayaw pa rin ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo ba napupuna? Diba? Ito lang lagi kong sinasabi. Sinabi ko nga ito nung dyan sa rally sa veterans. Huwag nyo ipagpilitan yung sarili nyo sa ayaw sa inyo. Di ba kayo nahihiya? Tumpak na tumpak yung sinabi ni BP Sara. Kahit hindi tumakbo si BP Sara, kahit nga walang Duterte na nabuhay, hindi mananalo si Martin bilang presidente. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Tanggapin mo yun. Kasi in denial ka ng katotohanan, Martin. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya alam mo, ulitin ko, kaya ang sakit Dahil sa pangarap mo, nasasaktan ang buong Pilipinas. Ikaw, Jay. Kagaya nung sinabi ni Banat Bay, bakit... Hindi, walang gayahan. Walang bagay. Ay, sa'yo lang, yung sarili mo. Gusto mo mapadwano ka? Talay. Order. Kumite. Hindi naman nila kasi mabubutasan si BP Sara, kaya nga nakafocus lang doon sa sa mga tauhan ni BP Sara. Kasi doon kasi may mababasa at may di-deliver nila ng maayos yung kanilang script. Kasi kapag kaharap na nila si BP Sara, yun na,
nagkakautal-utal. Tingnan mo si Franz Castro, tingnan nyo si Acob, Nanginig-kinig si Fernandez. Halos hindi na sila mapakali kanina eh. Nung kausap si VP Sara, kaya doon sila, yung mga tauhan yung pinupuntiryan nila dito. Alam nilang makakabuta sila eh. At sino nga ba si Mary Grace Piatos? Ito makakasagot dyan kasi nakausap mo na tayo. Alam nyo, ang ano dito, maganda. Kanina, nung pinanonood ko, para mga basang sisiw itong mga congressman pag nagsasalita si Madam BP. Bakit di nyo i-contempt? Akala ko ba mayabang kayo? Akala ko ba, lalo na yung Paduano dyan, yung laging parang basagulerong kanto boy. Bakit di nyo kayang ipa-contempt? Di ba? Bakit di nyo kayang i-anuhin si Madam BP Sara? Takot ba kayo kay BP Sara? Bakit di nyo gawin? Na magkaalaman tayo. Kasi ang hirap sa inyo, ang kinakaya-kaya nyo lang yung mga tauhan. Di ba? Yun ang problema sa inyo eh. Kinakaya nyo lang yung mga tauhan, pero kay Madam BP, wala pala kayo, taob. Hindi pala kayo makaimik. Ang dami nyo pa ngayon, tila may iba silang kwento. Mukhang yung istorya mula sa media hanggang sa kaduluduluhan dito sa DOJ, gawa na talagang pananagutin nila si BP Sara Duterte doon sa kanyang statement na kesyo papapatay daw si Bongbong Marcos at saka to si Lisa Marcos at saka ito si Romualdez. Alam nyo ba, pwede ko bang maipasok lang ito? Kasi ewan ko ba kung may utak pa ba yung mga nagko-komento tungkol dyan. Kasi hindi po yan threat. Actually, meron nga po akong video dyan patungkol doon sa komento ng isang piskal na hindi naman po ito, Maka Duterte, na sinasabi niya wala namang krimen sa sinabi ni BP Sara Duterte. And even the threat, kuno, hindi po yan threat. Kasi merong if o meron yung kung. O ibig sabihin po kasi kung ito ay mangyayari sa akin, ito na yung mangyayari sa inyo. Ibig lamang pong sabihin nun, kung sinasabi ninyong threat yung sinabi ni BP Sara Duterte, di para nyo na rin inamin na meron kayong balak kay BP Sara Duterte. Yun? Kasi kung wala naman pala kayong balak gawin kay BP Sara Duterte, therefore, there is no threat. Kasi bago maging totoo yung pangalawang statement, dapat maging totoo muna yung una. Tama. So pag amin ninyo na, hindi, may threat, para nyo na rin sinabing totoo yung unang statement. Diba? Minsan yung utak ninyo na ubus na sa cocaine. Hindi po kasi talagang nakakabobo yan. Correct. Liliit daw utak mo dyan eh. Kaya dumadami maliliit ang utak sa mga nag-i-interpret. Tapos mantakin mo, mag-i-interpret sa inyo, puro vlogger na pinulot nyo lang sa kanto. Kaya nga alam mo, ito kung mausap kayo ng matinong abogado, tanungin ninyo, alam mo sagot lang nila, ang talino ni BP Sara Duterte. Kasi nayanig yung buong mundo sa isang bagay na hindi naman po krimen. At tandaan ninyo, pinaliwanag po ito ng isang piskal. May batas noong panahon ni Marcos Sr. na ang pagbabanta ay isang krimen. Pero, nirepil po yan nung panahon ni Cory. So wala na hong batas na ganyan. Nakalimutan nyo mag-research? Kaya nga pag abogado ang tinanong ninyo, yung totoong abogado, hindi abogado katulad ng mga congressman, sasabihin nila, ang talino ni BP Sara Duterte. Kasi, napa-question niya yung mga tao na paano nangyari, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos, eto masama. Yan ang sasakyan ng DOJ. Yung NBI, yung NBI, wala naman pong kasalanan yan. Sila lamang po napag-utusan ng DOJ. Pero ganyan nung sila kahina ang mga kokote. Kaya nakawawa ho ang ating bayan dahil tama naman si VP na wala na hong batas sa Pilipinas. Kahit mali kailangan nilang ipatupad. Yun. Ano masasabi nyo doon? Sa akin naman, Musbay, mahina talaga ang mga kokote, O kaya naman, nalunod na sila doon sa ambisyon nila at hindi na sila nakakapag-isip talaga ng matino. Para sa akin, yung sinasabi ni BP Sara Duterte, yun po ay babala. Kapag may ginawa kayo sa akin, ito mangyayari din sa inyo. Yun ang babala. Yun ay babala. Hindi yung threat na sasabihin na papatayin kita.
Oh, yun ang threat. Pero, sabi nga ni Boss Bay kanina, may if. If kung hindi nyo naman gagawin yung sinasabi ni VP Sara Duterte, wala namang mangyayari. Ito nga ang nakakatawa sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Gigil na gigil tayo na makipag-away sa China, pero dito, sa isang salita ng isang babae, natakot kayo at akala nyo pupunta na kayo sa kabilang mundo. Huwag ganun. Paano tayo lalaban sa China? Kung isang babae lang, nawala na kayo sa wisyo. Nawala na yung tapang ninyo at nagsusumbong na kayo kani-kanino. O, Jolly. Ngayon. Panayang patawag nila kay BP Sara. Nung dumating naman si BP Sara magsasalita, puro kayo 1-minute suspension. Hindi. Alam mo, ewan ko pero yung style nito, no, lagi kong naiko-compare, no? Kasi parang iisa script po nila. Pansin nyo ba? Katulad nito, yung threat daw ni Sara, yun ang sinasakyan ng media, yan din ang sinakyan ng gobyerno natin, ng administrasyon. Diba? Parang kukuha lang sila ng walang ka-basis para lang umikot yung sitwasyon, yung pagbibintang nila kay BP Sara. Same thing din ito. Kaya sabi ko, mayroong similarities yung galaw nila na itong galaw ni Torre. Ito, lumabas na naman si Torre. Diba? Pansinin nyo. Ano dating ang sigaw nito? Heartbeat, heartbeat, heartbeat. May nakita bang heartbeat? Wali. Sa totoo lang. Naghukay. Wala naman. Wala. Para lang sila makapag-stay doon ng matagal. Yun ang issue doon Ito naman. Para lang may masabi. Para lang mapagbintangan si BP Sara. Sabi ko, alam mo, kung yun din, kung napapanood nyo doon sa vlog ko, nako-compare ko Ang gumagawa po, ang nangyayari ngayon, ang nangyari before, ay iisa script, iisa style. Ngayon, at nung style, nung ginawa ni Torre, pansinin nyo, hindi rin sino ang maghaharang ng ambulance. Nangyari, same. Di ba? Kaya, alam mo, ito, ano na sila talaga obviously, kuntsa-kuntsaba na ito. No? But, one good thing, bukas nabubuksan ang mata ng taong bayan. Kaya nga takot sila. Ang tagal-tagal, sinasabi nila, kamakailan, planchado na impeachment. Go ahead. Make our day. Impeach na kung magpapa-impeach. Hindi yung puro kayo salita. Diba? Ba't hindi nyo i-contempt si BP Sara? Kino-contempt nyo kung sino-sino. Same thing. Tinan mo to si Jay, kino-content. Si BP. Kinokontent si VP Sara Duterte. Contempt ba? Sorry naman. Yun Gulo nyo? Diba? So, ganun din. Diba? Ganun din ang ginawa ni Torre. Hostage ang datingan. Pagka hindi nila kaya yung isa, yung nasa paligid, haharasin. Isaulmahan ko, para Torre, no? makuha nila yung gusto nila. Isaulmahan. Isa script. So, ibig sabihin, parang Torre rules ang nangyayari, no? Oy, by the way, ang dami po pala nating reporter ngayon sa social media. Ang dami nila nire-report. Punong-puno na daw ng pulis sa veterans. Meron ba tayong nakatambay na reporter sa veterans? Nananawagan po kami sa mga taga-SM9 na nandyan sa veterans. Baka maghuhukay sila dyan. Pambira. Baka naman meron tayong pwedeng mag-live dyan at balita kasi kung sabi nila ang dami na daw tao at baka ang dami na palang pulis, natatakot yung mga kababayan natin, baka damputin na doon si VP Sara Duterte. Tinatanong nila kung meron bang baka gusto daw natin manawagan na pumunta doon. Hindi ko pa po alam. Maalamin pa po namin yan. Ang galing-galing pa naman ng aming dito, producer, director, makeup artist and everything. Alamin natin. Meron ba tayo dyan? Hinahanap pa. Ha? Wala pa tao. Pero yung mga pulis, marami daw doon. Sige. Okay. Alamin natin yan. Tungpak na tungpak yung sinabi ko, Choli. Bago muna natin yun, no? Yung salitang kung sakali, palitan na pala natin ngayon. Ano? Kasi hindi naman na nila pinapaniwalaan yun Yehey na lang. Yehey! Gano'n na lang palit natin doon. Kasi parang mas pinapaniwalaan ng gobyerno yun. Ito pa, naglabas ng saloobin si Marcos doon sa sinabi ni VP Sara na di umano'y pagbabanta sa buhay niya. At sinasabi niya nga doon na doon lang daw tayo sa katotohanan. Bakit yung sinabi mo sa kay OJC na walang mga barel lang mga polis, kaysa ba yung katotohanan? Doon pa lang sunog ka na naman
'Diba? Kasi ang sinasabi mo dito sa bidyong to is katotohanan at magsabi daw ng katotohanan. So ibig sabihin, bangag ka ba nung mga panahon na yun na sinasabi mong Nagtatanong ka lang, ha? Nagtatanong lang ako, ha? Baka mamaya. Oo, baka mamaya misinterpret. Wow. Yun, English Yun, ha? Oo, baka iba isipin ng mga nakikinig dyan. So, yun ba ay isang katotohanan na sasabihin mong walang mga barel, walang mga pananakit or walang na ginawa ng mga kapulisan nung panahon na sinugod ng mga kapulisan ng kay OJC compound? Tanong lang naman. Kasi yun ang lumalabas sa bibig nyo, katotohanan. Meron mga komentaryo dito na sinasabi, baka daw planong arestuhin ngayon. Dadamputin Ngayong si- gabi, si BP Sara. Kunin nyo na. Ang tagal eh. Tagal eh. Puro kayo kunin nyo puro na. na eh. Oo. Anyway, Jay, tugtungan mo pa. Sinasabi mo. Puro kayo forma. Hindi kasi nakakabuisit na rin ako paulit-ulit na rin ako sinasabi ko sa vlog ko na kung i-impeach nyo na. Kung dadamputin nyo na. Kung kakasuhan nyo, kasuhan nyo na. Hindi kayo puro forma. Nang magkaalaman na, di ba? Kasi mahirap kasi yung puro dakdak lang nang wala namang ginagawa, wala namang may bubuga. Katulad ni Paduano, puro lang tigas pa nga dun sa komite. O dun sa komite. Yun. Oh, ha? Sabi nila sa committee. Sa committee. Oo. Diba? Pero ako meron akong Ano? Ayan yan. Chismis. Ano yan? Ano, boss? Ano yan? Ha? Sige nga. Ayoko. Ayoko. Hindi, meron akong Baka madagdagan, ha? Meron akong ayan. Oh, ano yan? Ayan. Oh, may message. Nako, message. ayan. 1 minute suspension. 1 minute suspension. Point of order! Ay, ito pala. Ayan. Tumawag na? Update daw. Update. Hindi, kasi meron tayong gustong kontakin at kausapin. Sabi dito, standby na. Sila daw tatawag sa SMNI. Oo. Oo. Okay. So, live na live po kasi pahatid po tayo ng mensahe sa ating kagalang-galang na Vice Presidente kung pwede siya ma-interview. So, ang sagot tatawag daw ngayon sa inyo. 1 minute suspension, Mr. Chair. Ayan. Anyway, eto na nga. Ano yan? May balita ako. Yun, no? Yan. Oo. Yun. Bukas, Wow. tsaka sa susunod na bukas, Wow. may mangyayari. Oh, ha? Wow. Ano kaya yun? Sinasaniban ako ni Abby dito. May mangyayari daw na May hint ka ba kung ano yan? hindi, Banateros na show. Okay. Kayo naman. Akala ko about sa Parang committee. sasayaw tayong kapatid. So, abangan nyo bukas at saka sa susunod na araw. Araw-araw Ang naman mangyayaring show ng Banateros. Oo. So, Master Judea, anong masasabi mo doon sa planong pagsampa ng kaso ng NBI kay Kay BP BP Sara Sara? Duterte. Sa tingin, sa atin nga, ang iniisip ko kasi dito, kung ako tatanungin mo kahit hindi tayo Sino ba abogado, magtatanong? Ikaw na tinanong niya. sa bagay, Sige, no? sige. Sa bagay, no? Ito lang. Sinasabihan ako ni Congressman Marcoleta. Cheers. Cheers! Ganyan si Congressman Marcoleta. Hindi na Tuloy. May hopya ka ba dyan? Ako, naniniwala ako na wala talagang basihan itong mga pinaggagawa nila. Kahit hindi tayo abogado, hindi naman tayo ganun katanga, na kahit pa paano, nakakabasa naman tayo ng mga batas-batas na yan. Ang ginagawa lang nila dito talaga, pinadudumi talaga nila ang pangalan ni BP Sara Duterte. At alam nila na yan ay hindi naman yung tatayo sa korte. Kaya lang iniisip ko dito, katulad ng sinabi ni BP Sara Duterte, na wala nang umiiral na batas dito sa atin sa Pilipinas. So ngayon, ang batas, kung ano sabihin ng mga namumuno sa kanila, kung anong sabihin ng mga leader nila, yun ang nagiging batas kahit ng mga kapatid nating mga kapulisan, yun ang sinusunod nila eh. Kaya nga, kung mahina-hina itong si BP Sara Duterte, baka hindi sa St. Luke's dinala yun si Attorney Lopez, baka idiniretso na yun doon sa correctional, hindi ba? Gano'n naman talaga daw yung balak nung medyo lumiwanag na yung sitwasyon. Ocholi. Kasi nagbabasa ako ng komentaryo eh. Oo. May pumasok daw na truck. Sabi ni Ramon Adana. Oo, parang may topak na rin to si no? Oo. Oo, may chismis siyang pinalabas. May pumasok na daw na truck command sa BMMC, sabi ni Placido. It might be na may aarestuhin, baka daw si BP Sara.
Ah, okay. Napanood ko na itong ganitong ano eh. Oo. Para nangyari na to. Oo. Ang mangyayari dyan, alam ko na kagad mangyayari. Bukas, idedemanda ni Torres si Boss Dada. Oh, kasi ganun yun eh. Pag wala, yun ang idinidemanda. Parang ako, dinimanda sa KOJC, wala naman ako. So bukas, ididemanda niya. Si Boss Dada na. Oh, kasi naman. wala din. Dapat pala huwag tayo umalis. Baka ganun na mangyari. Biro lang ha, baka naman mangyari na naman yan, Torre ha. Pero standby kayo, may tatawag daw sa SME Night. May tatawag. Natin. So ito nga, marami yung nagsasabi na suportahan, bantayan si VP Sara Duterte. Maganda po yan. Yung idea nyo, sana gawin. ng mga nagsasuggest. Diba? Oo, mga nagsasadya. Lalo na yung mga lalo na yung mga kasi may mga napapanood din ako diyan, hindi na lang natin papangalanan. Puro sila suggestion na kesyo dapat magkaisa na, dapat mag-rally, mag-people's power, pero yung nagsasabi mismo nandun sa mga bahay nila. Oh, kasi wag tayo magano na parang inaagad nyo yung mga Pilipino na mag-people's power samantalang kayo mismo na nagsasalita, nandyan lang kayo sa mga kabayan nyo. Oh, di nyo gayahin si Jay, pupunta na naman siya mamaya. Hindi nyo ako gagayahin mamaya, pupunta na naman ako dun. Nakaabangan ako nila Tory dun, ba't mo sinabi agad? Diba? Huwag ka na pumunta. Ayaw ko naman pumunta. Basahin muna natin to, no? Kasi may balita tayong bago. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang National Security Council kung ano nga ba ang ginagawa ng naturang ahensya. Kasunod yan sa mga pahayag ng NSC na banta umano para sa mga Pilipino ang mga pahayag ng ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Umani ng samut-saring reaksyon ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte na mayroon na umano itong nasabihan na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. November 24, 2024 araw ng linggo, naglabas ng pahayag ang National Security Council sa pamamagitan ni NSA Secretary Eduardo Año kaugnay sa mga sinabi ng Vice Presidente. Sa kanilang statement, itinuturian nila itong seryosong banta sa Pangulo at sa Pilipinas. Sinabi pa ng NSC na mahigpit ngayon ang kanilang ginagawang monitoring katuwang ibang law enforcement at intelligence agencies upang imbestigahan ang naturang pahayag ng ikalawang Pangulo. Bagay na sinagot naman ni VP Sara. Sa panayam ng media araw ng Lunes, sinabi ng ikalawang Pangulo na trabaho ng NSC na gumawa ng mga polisiya para proteksyonan ang soberanya ng Pilipinas. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits. Kaya sinabi ni VP Sara na kung meron man anyang napag-usapan ng NSC patungkol sa kanyang pahayag ay hihingin niya ang kopya nito. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Hiling din ng ikalawang Pangulo na sa susunod na meeting ng NSC ay ipepresenta ang mga banta na natatanggap ng Office of the Vice President at ng mga personahe nito. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. Kwestiyon din nito ang NSC kung bakit mula nung nanungkulan bilang ikalawang Pangulo ng bansa si VP Sara ay hindi siya naiimbitahan sa mga meeting ng NSC. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted
by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Dahil dito, hindi maiwasan ng ikalawang Pangulo na magtanong kung ano ba ang ginagawa ng NSC. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Binigyan din nito ng palugit ang ahensya na isumite sa loob ng 24 oras ang eksplanasyon kung bakit hindi na miyembro ng NSC ang ikalawang Pangulo. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa huli, nananawagan si Vice President Sara sa lahat ng mga Pilipino. I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Okay. So, yun na nga, no? Sige, paliwanag mo. Okay, so matindi ito, no? Ito hindi na po ito biro. Totoo na po ito, mga babayan. Seryoso na po itong panawagan ni VP Sara Duterte, no? At ang pinapaliwanag ni VP Sara Duterte kung bakit hindi siya nakakatanggap ng mga advices or invitasyon mula sa National NSC, NSC, no? Siya ay pangalawang pangulo ng bansa natin. So, dapat kasali po siya doon. So, parang pinagtataguan po siya. Tama. Ay, yung mga balak nila, ayaw ipaalam kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin na si VP Sara Duterte ay magsasalita at magsasalita pag nalaman niya na mali ang gagawin ng mga hunghang na ito. At isa pa, no? Yung pagtatransfer kay Attorney Lopez papunta doon sa correctional, kino-question din niya ni VP Sara Duterte. Dahil noong nag-submit sila ng motion for reconsideration, ang sabi daw sa kanila ng opisina ng Kongreso ay wala daw pasok. Huwebes yun, Biyernes, wala nang pasok ang Congress. Ito nga, saan ka nakakita ng ahensya ng gobyerno na 4 na araw lang pumapasok sa opisina? At ito yung mga nasa opisina lang, nagka-aircon lang. Samantalang ang Office of the Vice President, nililibot nila ang mga kasulok-sulukan ng Pilipinas mula Lunes, minsan inaabot pa sila ng Sabado Oo. Pero itong mga to, hanggang Huwebes lang ang trabaho. At tinatanong ni VP Sara Duterte yung minutes of the meeting noong pag-advise kung sino man dyan sa Quadcom or kung sino man ang nag-utos na i-transfer itong si Attorney Lopez papunta doon sa correctional. Kahit nga screenshot noong noong pagsusumiting nila, yun ang hinihingi ni VP Sara Duterte, hindi nila maibigay. So halatang-halata dito, mga partners, na sila po ay may talagang tinatago at halatang-halata na kung ano talaga ang gusto nila. Kasi, katulad nito, si Akop, ang gusto talaga nilang gawin ay hiyain si VP Sara Duterte at puro kabastusan nga pinagagawa nila Binabastos nila pag wala si VP diyan, binabastos nila, pero pag nandiyan di naman sila makapagsalita. Kanina nang bastos si Akop katulad daw sinabi niya, ina-interpellate niya yung ni VP Sara Duterte, yung music ni VP Sara Duterte. Tinanong niya kung anong pangalan. Ang sabi nung tinatanong, Sunshine. Ang sabi ni Akop, bagay na bagay nga sa'yo yung pangalan mong Sunshine. Kasi, sino ba naman ang hindi magliliwanag daw ang mukha kung nakatanggap ka o nabigyan ka ng pera? Salita ba na isang matinong congressman yon na hindi mo na makakilala yung tao? Ini-interpolate mo. Ginagawa nyo yon para makagawa ng batas, hindi para mamahiya ng tao. Pero, hindi ko alam kung ano mga nasa utak na nito mga kongresista natin yun. Sabi nga ng ni VP Sara Duterte, wala na siyang ine-expect na justice. Alam mo, malalim yun Kasi tinanong sa kanya kung siya po ba ay magdedemanda o maghihingi ng tulong sa Supreme Court.
ang sagot po ni VP Sara Duterte, wala na siyang inaasahang hustisya sa bansa na to, lalo na sa gobyerno nito. Ano kaya ibig sabihin nun? Malalim yun. Ibig bang sabihin, kukuha na lang siya ng hustisya mula sa taong bayan? Mula sa ibang sektor ng lipunan? Mas nakakatakot yan. Ako, I'm always for peace and legal process, pero nakakatakot ang mga binibitawang salita ni Madam VP Sara ngayong mga panahon na ito. Kasi kung ikaw nga naman ang nalalagay sa ganyan, Vice President ka na, binabastos ka, binababoy ka, mali na po yan. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, lagi pong pinagtatanggol. Kahit binabanatan ni Pangulong Duterte o sumasagot si Pangulong Duterte kay Leni Robredo, lagi niya sinasabi na kailangan magtapos ng pagiging vice presidente itong si Robredo. Ayaw po niya ipa-impeach si Leni, ayaw daw niyang magrevolusyon dahil ginagalang niya ang demokrasya sa Pilipinas. Ganun si Pangulong Duterte. Pero dito, mukhang iba ang senaryo. Sabi nga nung iba, dinaig pa yung martial law ni Marcos Sr. sa panahon ngayon. Ang nakakatakot dito, kasi nung panahon ng martial law, di ba, doon nagising ang taong bayan at nagkaroon ng isang malupit na revolusyon. Again, sa akin po ako, I'm wishing and praying na wala sanang violence na mangyari sa bayan natin. Dahil pag sumama na ang loob ng mga taga Mindanao, na ngayon alam kong galit na ang mga taga Mindanao, baka mamaya hindi maganda ang mangyari. Ako, again ayoko na maging violente mga Pilipino. Ayoko na magkaroon ng rebellion kasi hindi ako dyan, hindi ako pabor sa ganyan. Pero mahirap pigilan yung mga nagagalit na sa Mindanao. Coach? Alam mo, nakakatakot na po itong nangyayari sa bansang Pilipinas. Imagine ninyo, kung kaya nilang gawin ito sa Vice President, paano na lang sa inyo, sa amin, na walang koneksyon, walang posisyon, walang kakayanan, walang yaman, kayang-kaya kanilang tirisin Nagagawa nila yan kay VP Sara. So, ewan ko pero tinitingnan ko rin dito, Banat Bay, ako may tanong din sa'yo. Kasi tinitingnan ko dito yung timing So, ano kayang endgame nila dito considering na magpapasko? So, itutuloy nila impeachment, matutuloy ang rally sa both parties. Matutuloy yung rally sa veterans. Pero pag iniisip ko, medyo baka posibleng magkaroon ng udlutan. Dahil nga papasok na yun, nasa Christmas season. Ora na ang tao. So, anong komentaryo mo doon? Basta ako, ang mga greedy at talagang swapang sa kapangyarihan, hindi na nag-iisip yan. Wala nang plano-plano yan, basta sila makaapak ng kapwa. Ngayon, alamin natin ang mga gaganapan sa veterans sa pamamagitan ng kapartner natin si Jason Rubrico. Live! Jason! Yuhu! Jason! Magandang umaga mga kapartner. Magandang gabi mga kapartners. Magandang gabi. Magandang gabi. Sa ngayon mga partners, kasalukuyan pa rin nagpapagaling. Unahin muna natin dito si Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez. Kasalukuyan pa rin siyang nagpapagaling dito sa Veterans Memorial Medical Center. At kanina naman, 6:38 p.m. ay dumating dito si OVP Special Dispersing Officer na si Gina Acosta at dinala sa emergency room. Isinugod siya sa VMMC dahil tumaas ang kanyang blood pressure sa kasagsagan ng nangyaring interpellation na pinangunahan ni Representative Luis Tru tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP. At exactly 6:38 p.m., nakaalis na sila ng batasan at 6:45 p.m., dumating sila dito sa emergency room ng VMMC. Isa si Acosta sa mga empleyado ng OVP na sumalang sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kasama sina Attorney Sunshine Fajarda, Edward Fajarda, Lemuel Ortonio at iba pang opisyal.
ng Office of the Vice President. Sa ngayon, mga kapartners, nakita natin na sinamahan mismo ni Vice President Sara Duterte si Acosta dito sa VMMC. At naglabas naman ng abiso ang Office of the Vice President na sa ngayon, ngayong gabi, ay hindi muna magpapa-unlock ng interview sa media si Vice President Sara dahil siya mismo yung nag-assist ngayon kay Acosta at kay dito sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. At sa labas naman mga partners ng dito sa VMMC ay kasulukuyan pa rin isinasagawa itong vigil, itong rally ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para ipakita ang kanilang pagkondena dito sa harassment na ginagawa sa OVP. At kanina nga, pagdaan natin doon sa may gate ng BMMC, 2 truck na puno ng mga pulis ang nakadeploy sa kasalukuyan ngayon doon sa mga nagrarally sa labas ng BMMC. At yan muna ang latest Jason? update mula dito sa mga partner. Pwede magtanong, nag-uukay na ba dyan? Wala pa? Oo. Alam mo Banat Bay, parang bumabalik yung nangyayari sa same pattern kung anong ginagawa na harassment sa the Kingdom of Jesus Christ at dito sa Office of the Vice President, katulad kay Attorney Zulaika Lopez na sa kasagsagan ng na natutulog siya. Madaling araw, pinasok siya ng mga pulis para sana ilipat siya sa Women's Correctional Facility doon sa Mandaluyong. So, same scenario din dito. Marami ring mga pulis, marami ring mga at yung harassment na same pattern din sa ginagawa sa the Kingdom of Jesus Christ, Banat Bay. Sir Jason, di ba, hospital yan? Sure ako dyan, maraming heartbeat dyan. Pero nandyan pa rin ba si Tory ngayon? Nandyan ba siya? O yung mga pulis So ngayon, lang? ang mga pulis, mga kapartners, nandito lang sila sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Hindi na sila, wala dito sa area natin kung saan kasalukuyang nagpapagaling si Atty. Zulaika at kung saan nandito rin si Vice President Duterte. So, Walang mga pulis dito. Ang mga nandito lang is ang VPSG. So, ibig sabihin pala niyan, ang purpose ng pulis hindi para kay BP, kung hindi para dun sa mga nagrarally. Kasi alam nyo, ilang araw ako nandyan mula nung nagsimula yan, gabi-gabi na andyan po ako. Wala namang pulis masyado sa labas Usually, mga traffic enforcer lang Actually, pero ngayon, nandyan na sila? Oo. Actually, ang nangyari, kagabi, medyo kakaunti pa lang yung mga, siguro mga mga handful pa lang, yung mabibilang mo pa lang. And then ngayon, nagulat tayo kasi pagdating mismo, kasabay natin yung 2 truck na puno ng mga kapulisan. Pero, ang nakaganda lang mga kapartners, dahil kahapon, nagbigay nga ng mensahe si Vice President Sara Duterte at sinabi ni VP Sara na huwag kayong matakot dahil ang ginagawa ninyo, karapatan nyo yan, karapatan nyo mag-demand sa gobyerno, karapatan ninyo sabihin yung mga hinaing ninyo sa gobyerno at karapatan nyo magkaroon ng isang mapayapang pagtitipon. Ayan, okay. So ngayon, antayin mo na lang dyan si Jay, si Coach Oli, tsaka si Master Judea. Baka mapunta sila dyan. So, mga kababayan, kita-kita ulit tayo dyan. Maraming salamat, Sir Jason. Ayan mga partners, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Balik muna po sa inyo. Ayan. At ngayon naman, meron tayong may interview din. Ito din po ay nakatutok sa ating pong mga nangyayari sa ating bayan. Ito po si Doc Lorraine Badoy, former NTFL CAC spokesperson. Magandang gabi po, Doc. Kamusta na po? Hi, hello Banat. Hello Jay, Oli, and Master Judea. Magandang gabi mga kababayan ko. Gandang gabi. Magandang gabi, Doc. Gabi. Oo. Doc, meron po ba kayong update? Kasi kayo po, alam ko talagang
closely coordinating or closely na nakatutok po dyan kay Ma'am VP Sara Duterte. Meron po ba kayong update po? Oo, hindi ko naman nakuha yung balitang ito sa kanya, pero ito sure ito, Banat. Aha. Si Gina Acosta ngayon ay nasa emergency room at meron siyang mag-undergo siya ng emergency CT scan. No, so yan yung ginagawa ng itong mga abusadong ng mga nasa Kongreso sa mga ordinaryong lingkod bayan, di ba? Gusto ko sanang tanungin din, no, ano ba yung dinadaanan nila ngayon? Kung hindi natin dinaanan, di ba, tayo sa KOJC, sa SMNI, alam natin yung lupa ng abusado at aroganteng Kongreso na yan, di ba? At saka yung kasama ang PNP, etc. So, yun yung nakakatakot dito kasi nakikita ko din maliwanag yung kamay ng CPP, NPA, NDF dito. No? Teroristang organisasyon yan. So, nagkakaroon ng kuntsabahan dito para mapabagsak ang Vice President. Not just the Vice President, even Congress. Kasama dyan yung mga kinakaibigan nila kunyari ngayon. No? So, yun yung nakikita kong maliwanag ngayon. Coach Oli. Ikaw, Master Judea. Doc, di ba noong nagsusum meeting, kasama, ikaw po ata yung parang moderator nun, no? Ito po bang mga sinabi ni VP Sara Duterte regarding doon sa tatlo at regarding dito sa Quadcom, sa tingin niyo po ba talagang mayroong mga ebidensyang malakas si VP Sara Duterte dito sa mga binitawan niyang salita? Ano po sa tingin niyo? Ay, oo. Oo, talagang yung ebidensya niya. And before that, Master, no, I'd say something, no, meron kasing, mga expectations kay VP, no, yung expectation na dapat she should not have had that emotional outburst or dapat she should have acted this way. Gusto ko lang i-explain, no, si VP, hindi siya si PRRD, hindi siya kasi gusto nila maging Fidel Ramos daw. Hindi siya yon. Iisa lang siya, si Sara Zimmerman Duterte siya. No? And sa totoo lang, hindi siya politiko. Hindi siya interesado sa kapangyarihan. She turned her back on a sure presidency. Ano yung interest niya? Ang interest lang naman niya ay maglingkod ng tahimik at magtrabaho at in peace, di ba? At she never joined any oust BBM movement. Hindi siya sumasali sa ganyan. Ang hinihingi lang niya sa gobyerno ito, sa Pangulong yan, ay accountability doon sa totoong pagsilbi sa bayan. Bakit hindi kayo nagsisilbi katulad nung pinangako mo? Gusto niya ng accountability, sagutin ninyo ako dyan, sagutin ninyo ang taong bayan. Bakit ganito ang nangyari sa atin? Yun yung hinihingi niya, hindi siya nag-oust-oust. So, yan yung kung sino ang ating Vice President. Hindi siya politiko, gusto lang niya na leave her in peace para siya ay maglingkod sa bayan. No? Kilala niyo siya, ganun siya. No? Ma'am Lorraine, Coach Oli po, meron kasi lumalabas na ngayon na balita na anytime tonight or nadadamputin na si VP Sara. At nabalitaan nyo ba yan? May katotohanan ba yan? Anong pong inyong masasabi dyan? Coach Oli, hindi namin mangyayari na yon if not tonight, no, yung impeachment, at least nandiyan na yan, very obvious naman yung tangent. Di naman tayo tanga katulad ng iba dyan na nagbabasa pa ng script, di ba? Hindi naman, maliwanag naman sa atin kung ano yung tangent na kung saan pupunta ito, di ba? So, maigi, gawin nila. No, kasi yung sinasabi ninyo kanina, yung 32 million, boto yon, boses ng taong bayan yon. So, yan yung inihalal nila. Yung sinasabi ni Banat Bay kanina, di ba, na yung si PRRD, gusto niya yung batas, yung constitution, marespeto siya kay VP Lenny noon. At ang sinasabi niya, huwag natin kagalawin yan kasi elected yan ng taong bayan, may mandato siya, may boses yung tao at siya yung inihalal. So malakas yung respeto niya. Pero itong mga ito,
walang respetong ito mga ito sa boses ng taong bayan. At meron akong theory dyan kasi itong mga ito, no, sanay na sila na bumibili ng boto. So wala talaga silang respeto sa boses. Tsaka yung sinabi ni VP na tungkol kay Martin Romualdez na hindi ka nga nakikipag-contest di ba? Hindi ka lumalaban ng patas, di ba? Ganun yung sinabi niya. Tingin ko totoo yun. Kaya binabaliwala nila, ginaganon nila ang 32 million. Can you believe that? No? Walang respeto. Doc, ano naman po masasabi niyo dun sa mga pahayag ni Marcos papatungkol sa hindi niya naintindihan na mga sinabi ni VP Sara? Alam mo, nagtataka ako sino kaya nag-a-advise sa kanya na magsalita siya ng ganon? Kasi wala siyang panalo doon Wala siyang panalo doon sa mga sinabi niya. Unang-una sa lahat, hindi niya tinenay yung mga sinabi ni VP sa kanya na he should have said that there were wala kaming threats sa life niya, etc., etc. But he, unequivocally, wala siyang dinenay doon sa sinabi ni mga accusations, very serious accusations of the Vice President, di ba? At dapat in-address niya kasi kung president ka, dapat sorry, naririnig niyo ba? Apo. Hindi, okay. So pag president ka, dapat ang iniisip mo, yung sasabihin mo, I will address the threats even to the Vice President, di ba? Kasi may threats to her life, di ba? Therefore, dapat aayusin natin yan, di ba? So, but she didn't say any of that. He sounded afraid and very unpresidential, di ba? So, I don't know sino nagsasabi. It was obvious also that nire-rehearse yung salita niya kasi may at saka video, naka-video yon, pre-recorded. So, wala siyang dating, no? Hindi maganda yung sinabi niya. Talaga, hindi ko alam sino yung mga advisors niya Hindi At kaya, saka may kilala parang kilala ko hindi kaya si Gadon. Hindi kaya si Gadon ng advisor niya. Pwede Hindi, tsaka ito, obvious naman talaga, Doc Kasi isipin nyo, hawak ng pinaka-pinuno ng Pilipinas, sinasabi natin, pinaka-leader pala, hindi pala pinuno. Ang House Speaker hanggang sa DILG, no? Tingnan niyo, kung isipin niyo maigi, talagang parang sinadya talagang magalit kasi kahinaan ni VP Sara ang mga tao mga pangkaraniwang tao, lalo na yan, mga tauhan niya sa Office of the Vice President. At alam din nila, kapag yan ang ginalaw, magagalit si VP Sara. Kaya nga, kung mapapansin nyo maigi, parang sinadya talaga para galitin si VP Sara at para, sa madaling salita, set up na talaga itong nangyayari. Tsaka, halatang-halata naman na kinukonsinti ni Marcos yung, lalo na yung kamera. At saka tingin ko Jay, tingin ko hindi lang niya kinukonsinti, tingin ko siya yung mastermind dito. Kasi hindi nga niya dinenay hindi nga niya dinideny. Siya yung na si Inday Sara ay hindi niya pinansin yung first half ng statement ni Inday Sara, di ba, na yung kung may mangyari sa akin, di ba, kung ako ay pinatay, pakakain ko din sila, di ba? Bakit nila in-ignore itong part na ito? Pero yung second part, doon sila nagpo-focus, di ba? So, sinasabi mo set up, obvious ba? Di ba, obvious ba? Ito nakakatawa kasi sa mga ito. Akala nila bobo tayo. Doon ako, yung walang respeto ba sa Pilipino, no? Namimiss ko tuloy si PRRD kasi nung siya yung president, walang ganito. No? Nagsisilbi lang ng tahimik ang gobyerno, tapos gumaganda yung buhay natin. Walang ganito, no? Doc Lorraine, nanghirap maging puppet, no? Doc, isang katanungan po mula sa akin. Kanina po, pagkatapos magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos, ay bigla naman po nagsalita itong si Speaker Romualdez at medyo nagdrama siya doon na parang sila ang biktima dito. Sila ang parang nagiging biktima, playing victim ba? Sabi niya, ang ginagawa nila ay para lang sa taong bayan, wala daw sariling interes. Ang mga ginagawa nila ay hindi para sa sarili ng interes. Ano masasabi niyo doon, Doc?
Si Martin Romualdez, no? Nagtataka ako kung meron pa siyang team na nagmamasid, nagmo-monitor ng reactions ng tao sa kanya. Kasi ang mahirap kasi, deadly, di ba? Alam niyo, nasa Coms kasi, Banat ba? Alam niya yan. Pinaka-deadly pag naniwala ka sa sarili mong press release. At mukhang naniniwala na siya sa sarili niyang press release, di ba? Na nagsisilbi siya sa bahay, sa bayan, etc. At marunong daw siya magsilbi. Di ba? Yun yung katawa-tawa. And we're talking about democracy and the rule of law, that which the Congress that he leads, flouts, no? Shamelessly. So yung nagsasalita siya doon, sana tignan niya yung reactions, yun yung response ng taong bayan sa kanya. At ito yung kung bakit Martin Romualdez, bilyones, trilyones nang ibinubuhos mo sa vote buying mo, care of Tupad, Ayuda, AIX, and yet you're in the bottom heap of people that people trust. Ikaw yung pinaka-hindi at saka totoo yung sinasabi ni Vice President, hindi ka mananalo kahit na anong eleksyon ngayon. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. So yung speech niya kanina, Master Judean, parang nakakatawa. Nasa bubble talaga sila. Nasa bubble. Out of touch. Tawa nga ako ng tawa kasi yung mga nagto-comment kanina, puro laugh emoji habang siya yung nagsasalita. At medyo bigay todo pa nga yung kanyang speech Kasi parang para magmukhang totoo. Yun, di ba? But anyway, Doc Lorraine, nahingan na po namin kayo ng huling mensahe para sa ating mga kababayan kasi medyo inabot na po tayo ng oras. Sayang at medyo late na po kayo nakatapos. At don't worry, marami pa po tayong pagkakataon. So, message po sa mga kababayan natin at sa mga supporters din ni VP Sara Duterte. Merong also pala si PRRD magkakaroon siya ng press con tonight, no? So mga kababayan, maraming salamat unang-una sa Banateros. I'm so grateful na binibigyan niyo ng boses sa ating mga kababayan kasi alam naman natin ang mainstream media wala na ngayon. Noon pa naman actually, alam na natin 'yan. So gusto ko lang ulitin yung sinabi ni PRRD sa atin, no? Chill lang, relax lang tayo, no? Maraming nangyayari ngayon, pero alagaan ninyo pamilya ninyo, alagaan ninyo sarili nyo. I really believe that everything is unfolding as it should. No? At wala tayong takot nito. Magkakasama tayong lahat dito at magtutulungan tayo and everything will be all right. And para sa bayan, magsama-sama tayo dito. The Vice President is clearly, she's okay. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya ng Vice President. At pwede natin siyang sandalan. So, maraming salamat. Kahit naman yung, I'm sorry, I cannot be confident katulad nung dati about government na very, yung sinabi ni Vice President na hindi na niya matatrust ang gobyerno. Alam naman natin yun Nakita natin yung underbelly ng gobyerno. Nakita natin yung dahas at saka yung injustice, at saka yung kawalang hustisya at batas. No? Nakita natin sila na yung batas ngayon. No? So, pero di bale, no? Alam natin ito, umuulit ang kasaysayan ngayon. At tingin ko kaya siya umuulit para tayo ay matuto na ngayon. Hanggat hindi tayo matututo doon sa dapat itinuro ng unang Marcos, no? Uulit ito. Baka yung si Sandro Marcos na, mga apo na natin. Kapag hindi pa naghilom, no? Hindi pa naghilom yung dapat maghilom, uulit ito. So maraming salamat. Salamat po, ma'am. Thank you very much. Alright, maraming salamat po. At sa ulitin po, Doc Lorraine,